Anong mga observation ko dito? Number one, kung natatandaan nyo, nung November pa lang sinabi na ni dating DOJ Secretary, ngayon Ombudsman na Boying Remulla, na meron siyang impormasyon na may warrant of arrest si Senator Bato. At tapos dahil doon, inamin ni Senator Bato na dahil doon sa impormasyon na dinisclose ni Ombudsman Remulla, nagtago siya. 'Di ba? Para sa seguridad niya, para sa safety niya. Ngayon, nung mga panahon na 'yon, ang pagka-interpret ko doon is baka kaya sinabi yun ni Boying Remulla para nga magtago si Senator Bato dahil siguro ang speculation ko at that time is baka hindi kayang ulitin ng Marcos government yung ginawa nila kay PRRD, na realize nila yung pagkakamali nila at yung blowback sa kanila, kaya ayaw na nilang ulitin ulit, kaya sinabi nila kay Bato na may warrant of arrest para magtago na lang. Pero ngayon, pwede nating idagdag sa speculation na pwedeng kaya nila dinisclose na may warrant of arrest si Senator Bato is para makuha yung mayorya ng Senado, or para mapanatili yung mayorya doon sa mga kaalyado ni BBM. Kasi nakita naman natin na si Senator Bato pala yung swing vote, 'di ba? Or yung critical vote para malipat yung mayorya sa kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sa recent decision po ng Korte Suprema, malinaw po yung forthwith na explanation nila para dito sa Senado, kasi ito yung naging sentro ng debate nung unang may naghain po ng impeachment complaint labang nga dito kay Vice President Sara Duterte. Pero yung sa panig ng House of Representatives, parang wala naman atang problema doon, no? Malinaw yung nakasaad. Pero ang ipinagtataka dito, tila mas mabilis pa ata yung mismong pag-aresto o tanggap pag-aresto nila kay Senador Bato de la Rosa kaysa doon sa pag-transmit ng mismong impeachment or articles of impeachment po, attorney. Yung pag-aresto kay Senator Bato, mukhang hiwalay naman yan na usapin, pero yung timing kasi unang-una yung timing kasi ng paglabas ni Senator Bato, 'di ba? Nag-coincide dito sa pagsimula ng impeachment trial sa Senado, at aminado naman si Senator Bato na isa sa mga rason kung bakit siya sumulpot or nagpakita, lumabas sa pagtatago is dahil sa pagpalit ng, nakita niya na importante na palitan ng leadership ng Senado, at number two, dahil nga sa parating na impeachment trial. So, anong mga observation ko dito? Number one, kung natatandaan nyo, nung November pa lang sinabi na ni dating DOJ Secretary, ngayon Ombudsman na Boying Remulla, na meron siyang impormasyon na may warrant of arrest si Senator Bato. At tapos dahil doon, inamin ni Senator Bato na dahil doon sa impormasyon na dinisclose ni Ombudsman Remulla, nagtago siya. 'Di ba? Para sa seguridad niya, para sa safety niya. Ngayon, nung mga panahon na 'yon, ang pagka-interpret ko doon is baka kaya sinabi yun ni Boying Remulla para nga magtago si Senator Bato dahil siguro ang speculation ko at that time is baka hindi kayang ulitin ng Marcos government yung ginawa nila kay PRRD, na realize nila yung pagkakamali nila at yung blowback sa kanila, kaya ayaw na nilang ulitin ulit, kaya sinabi nila kay Bato na may warrant of arrest para magtago na lang. Pero ngayon, pwede nating idagdag sa speculation na pwedeng kaya nila dinisclose na may warrant of arrest si Senator Bato is para makuha yung mayorya ng Senado, or para mapanatili yung mayorya doon sa mga kaalyado ni BBM.
Kasi nakita naman natin na si Senator Bato pala yung swing vote, 'di ba? Or yung critical vote para malipat yung mayorya sa kay Senate President Alan Peter Cayetano. Attorney, pagpalagay natin po na kasi meron pong naririnig din tayo na ilang mga senador na parang target din na baka lalabas, meron ding mga arrest warrant or kung ano pa na biglang susulpot lalo na natag yung kanilang mga pangalan na involved doon sa umano'y korupsyon. Kapag sila po ba ay nakakulong, wala na po ba silang tsansa na makaboto or makasama during sa impeachment trial? O kung nakakulong po sila, malabo silang makaboto. Kahit na merong I think either a proposal or a recent change in the rules where the senators can vote remotely. Hindi ko alam kung papayagan sila, kunyari kung nakakulong, hindi ko alam kung makakaboto, papayagan sila ng kulungan na mag-vote remotely kung nasaan sila. Pero ang mahalaga doon is kahit gawin nyo ng gobyerno, kahit ipakulong tong mga senador na to para hindi makaboto, hindi naman po madadagdagan yung boto nung magboboto to convict VP Sara. Tandaan po natin, kailangan po nila ng 16 senators. So kahit mag-absent dahil nakakulong si Senator Bato, si Senator Joel, si Senator Jenggoy at si Senator Cheese, hindi naman mapupunta yung 4 na boto na yun sa kanila. So magiging non-vote yun, parang abstention ang lalabas, hindi madadagdagan yung guilty votes na kailangan nila to convict VP Sara. Pero sa tingin nyo, attorney, pwede lang sabihin nila na palusot na nagkataon lang kaya nabawasan yung mga senador at sila at walang kaugnayan sa impeachment o malinaw na magiging parte ito sakali pong mangyari? At tingin ko, hindi naman tayo nila maloloko na coincidental lang yan. Parang katulad din kahapon na hindi nila tayo maloloko na walang government intervention doon sa nangyaring putukan dyan sa Senado. Obvious naman yung timing, 'di ba? Parang right after lumabas yung desisyon ng Korte Suprema doon sa mga urgent motion ni Senator Bato na hindi naglabas ng TRO, nagkaroon ng ganong commotion last night. So yung timing itself will prove na may kaugnayan talaga sa impeachment, may kaugnayan talaga sa politika yung mga nangyayari. Opo, napag-uusapan na yung naging gulo dyan po sa Senado at nabanggit nyo na nga po na meron pong inilabas na resolusyon ang Korte Suprema. Ano pong mahalagang malaman dito ng taong bayan hinggil sa naging resolusyon ng Supreme Court and Bank at ng taga-gobyerno? Kasi marami pong mga nag-i-speculate na talo na si Senador Bato, pwede na siyang arestuhin. Ano po yung paglilinaw dito po, attorney, sa naging resolution ng Supreme Court kung saan binibigyan sila ng nasa 3 araw po na magbigay ng komento, attorney? Oh, well, totoo naman na hindi nag-issue ng TRO yung Korte Suprema kahapon, pero hindi niya rin dineny yung TRO. In fact, doon mismo sa resolution, actually doon sa press release, hindi ko pa nakikita yung actual resolution ng Korte Suprema, pero doon sa press release galing sa spokesperson ng Korte Suprema, sinabi dito na itong resolution na to na inuutusan na sumagot yung gobyerno within 72 hours is without prejudice to any urgent measures that can be taken by the Supreme Court if necessary. And clarify po mismo ng spokesperson, ni Attorney Ting, na pwede pa hong mag-issue ng TRO ang Korte Suprema in the coming days. So hindi po nagtatapos yung
panawagan, hindi po na-deny yung request for TRO. Ang sa akin dito is nadismaya ako dun sa decision ng Korte Suprema dahil pagkatapos nung May 11 events kung saan tinangkang pigilan pumasok si Senator Bato de la Rosa sa plenaryo ng Senado, nagka-tension na nung Lunes. So umasa po tayo na yung Korte Suprema para pababain yung tension, para pababain yung temperatura at umiral ang rule of law, mag-issue na sila ng TRO. Pero hindi po nila ginawa yun. So yun kahapon is a direct result of that. So kahit po tayo doon sa habeas corpus petitions para kay Pangulong Duterte nung May 12, the day after yung NBI and Senate standoff nung Lunes pa lamang, nag-file na po tayo ng second urgent motion for the Supreme Court to decide on the habeas corpus petitions kasi sabi natin doon, yung gobyerno natin, yung ehekutibo, kinakapitalize niya or pinagsasamantalahan niya yung katahimikan ng Korte Suprema dito sa habeas corpus para ulitin yung same grave constitutional violations na ginawa nila kay PRRD, kay Senator Bato. So para sa akin, napapanahon na talaga, matagal na, pero lalo na ngayon dahil meron ng dahas involved, may putukan kagabi, maaring may mga nasaktan kagabi kung hindi umaksyon yung OSAA, dapat umaksyon na talaga yung Supreme Court. Dapat mag-issue sila, number one, dapat mag-issue sila ng TRO para to prevent any further attempts in the meantime habang hindi pa nila resolve yung kaso. Tapos, maglabas na sila ng desisyon para to provide guidance to the executive kung merong ICC warrant, ano bang kailangan gawin para i-implement ito. 'Di ba? Kasi malinaw para sa amin na itong isang ICC warrant, hindi basta-bastang pwedeng i-implement ito in the Philippines dahil hindi po kinikilala ng Pilipinas ang ICC, matagal na po tayong umalis dyan. At syempre, nasa constitution po natin na hindi ka pwedeng arestuhin unless merong warrant of arrest issued by a Philippine court.